Hindi ang mansa ng pulang alak sa dibdib niya ang pinakamasakit. Hindi rin ang biglaang panlalamig ng hangin sa buong Grand Ballroom ng Hotel San Paloma na kanina lang ay puno ng tawanan at masayang tugtugin. Ang pumatay kay Gyo sa mga sandaling iyon ay ang apat na salitang ibinulong sa tainga niya na parang laso na dahan-dahang gumapang sa buo niyang pagkatao, basura ka pa rin. Nakatayo si Fernan Roca sa harap niya, may ngisi sa mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hawak pa rin ito ang kopitang walang laman, ang salarin sa kahihiyang idinulot sa suot niyang puting polo, ang nag-iisang disenteng polo na iningatan niya para sa gabing ito. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila. Ang mga bulungan ay parang bubuyog na umuugong, at bawat isa ay tila karayom na tumutusok sa balat ni Gyo. Oops, sorry bro, sabi ni Fernan, sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa malapit na lamesa. Dulas ng kamay ko. Alam mo na, sanay sa mas mahal na bagay. Naramdaman ni Gyo ang pag-init ng kanyang mga tainga. Ang mga kamay niya sa gilid ay kusang kumuyom. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Parang bumalik siya sa high school, ang probinsyanong scholar na laging tampulan ng tukso, ang madaling target ng mga anak mayaman na tulad ni Fernan. 10 taon na ang nakalipas, pero sa isang iglap, ibinalik siya ni Fernan sa putik na matagal na niyang sinubukang lisanin. Gyo, okay ka lang? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa nakabibinging katahimikan sa isip niya. Si Kate. Nakita niya itong mabilis na lumapit, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at hindi maitatagong galit. Hinawakan ni Kate ang kanyang pulso. Naramdaman ni Gyo ang bahagyang panginginig ng kamay nito, o baka kamay niya pala ang nanginginig. Anong problema dito, Fernan? Tanong ni Kate, ang boses ay matatag at may bahid ng hamon. Ngumiti lang si Fernan, isang ngiting mapang-asar na lalong nagpaigting sa sitwasyon. Wala naman, Kate. Nagkakatuwaan lang kami ni Gio. Reminiscing the good old days. Bago pa makasagot si Kate, sumingit ang isa sa mga barkada ni Fernan, isang babaeng nakasuot ng kumikinang na bestida. Kate, darling, you look stunning. Pero totoo ba? Dito ka na talaga nagsettle, sabi nito, ang tingin ay parang diring-diri na sinusuri si Gyo mula ulo hanggang paa, na para bang ang mansa sa polo nito ay kumakatawan sa buo niyang pagkatao. Ang salitang nagsettle ay tumama kay Gyo na parang sampal. Mas masakit pa kaysa sa pang-iinsulto sa kanya. Dahil dinamay na nila si Kate. Si Kate, ang nag-iisang ilaw sa madilim niyang mundo, ay ngayon hinihila pababa dahil sa kanya. Excuse me, narinig niyang sagot ni Kate, ang boses ay nanlalamig. Walang nagsettle dito. Mahal ko si Gyo. At kung wala kang magandang sasabihin, pwede ka nang bumalik sa lungga mo. Kinuha ni Kate ang isang table napkin at marahang sinubukang punasan ang dibdib ni Gyo, pero lalo lang kumalat ang mansa. Para itong kahihiyan, kapag mas sinubukan mong itago, mas lalong lumalaki at napapansin. Tara na, Gyo. Uwi na tayo, bulong ni Kate, ang mga mata ay nagsusumamo. Hindi na nagsalita si Gyo. Tumango lang siya. Sa pagtalikod nila, narinig pa niya ang mahinang halakhak ni Fernan at ng mga kasama nito. Bawat hakbang palayo sa ballroom ay parang milya ang bigat. Ang bawat sulyap ng mga dating kaklase, ang iba'y maihalong awa, ang iba'y pagkamuhi, ay parang mga batong ipinupukol sa likod niya. Pakiramdam niya, hubad na hubad siya sa gitna ng karamihan. Ang biyahe pa uwi sa jeepney ay puno ng katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa ugong ng makina at sa magulong trapiko ng gabi. Nakasandal ang ulo ni Gyo sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng poste na mabilis na nagdaraan, pero wala siyang tunay na nakikita. Ang paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ay ang ngisi ni Fernan at ang salitang ibasura. Hinawakan ni Kate ang kamay niya. Mahigpit. Isang paraan ng pagsasabing, nandito lang ako. Ngunit imbes na gumaan ang pakiramdam niya, lalo lang siyang nakaramdam ng pagkakasala. Hindi ito ang buhay na nararapat para kay Kate. Isang matalino at magandang babae na may magandang kinabukasan. Bakit niya kailangang danasin ang ganitong kahihiyan dahil sa kanya? Baka tama sila. Baka nga nagsettle lang siya. Pagbaba nila sa kanto ng Barangay Dakila, ibang-iba na ang paligid. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng huni ng mga kuliglig at ng paminsan-minsang tahol ng aso.
Ang amoy ng usok ng sasakyan ay napalitan ng amoy ng basang lupa at ng mga bulaklak ng dama de noche mula sa bakuran ng isang kapitbahay. Ito ang mundo niya. Isang mundong milya-milya ang layo sa kinang ng Hotel San Paloma. Habang naglalakad sila sa madilim na eskinita papunta sa bahay niya, dumaan sila sa maliit na kapilya ng kanilang baryo. Huminto si Kate. Gio, mag-usap tayo, pakiusap nito, ang boses ay malumanay na. Huwag mong sarilinin yan. Humarap si Gio sa kanya. Sa dilim, sa ilalim ng nag-iisang ilaw mula sa poste sa tapat ng kapilya, kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Ayaw niyang makita iyon. Ayaw niyang maging pabigat. Kaya nagsinungaling siya. Pilit siyang ngumiti. Ano ka ba? Okay lang ako. Sanay na ako kay Fernan. High school pa lang, ganyan na yan. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Kate. Huwag mo na siyang isipin. Ang mahalaga, magkasama tayo. Tinitigan siya ni Kate na para bang sinusubukang basahin ang nasa likod ng kanyang mga mata. Alam niyang hindi ito kumbinsido, pero tumango na lang din ito, marahil pagod na rin sa gabi. Mahal kita, Gio, sabi nito sa mahinang boses. Mahal na mahal din kita, sagot niya, at sa pagkakataong iyon lang ang tanging katotohanan na pinanghawakan niya. Nang maihatid na niya si Kate sa bahay nito, bumalik si Gio sa maliit na bahay na minana niya sa kanyang yumaong lola. Ang bahay na puno ng alaala, ang tanging kanlungan niya. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang katahimikan at ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy at ng pinaghalong Vicks at lavender, ang amoy ni Lola Elena. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon, sa kaligtasan ng kanyang tahanan, tuluyan ng bumigay ang pader na itinayo niya. Napaupo siya sa sahig, ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Walang luhang lumabas, pero ang kirot sa dibdib niya ay hindi maipaliwanag. Pakiramdam niya, nilalamon siya ng hiya at ng kawalan ng pag-asa. Para makalimot, naisipan niyang maglinis. Mag-ayos ng mga gamit. Kahit ano, basta mailayo lang ang isip niya sa nangyari. Binuksan niya ang isang lumang bowl na kahoy sa ilalim ng kanyang kama, ang bowl ni Lola Elena kung saan nakatago ang mga pinakamahalaga nitong pag-aari. Mga lumang litrato, isang rosaryo na kupas na ang kulay, mga sulat mula sa mga kamag-anak sa probinsya. Habang hinahalungkat niya ang mga ito, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang sobre na naninilaw na sa katagalan, nakatago sa ilalim ng mga damit ng santo. Walang nakasulat sa labas, pero selyado pa ito. Sa kuryosidad, kinuha niya ito. Umupo siya sa gilid ng kama, sa ilalim ng mahinang ilaw ng nag-iisang bumbilya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, maingat na baka mapunit ang marupok na papel. Sa loob, may isang nakatuping dokumento. Birth certificate. Binasa niya ang mga detalye. Pangalan, Giovanni E. Cortez. Napahinto siya. Cortez. Hindi Ramirez. Baka nagkamali lang siya ng basa. Kinusot niya ang kanyang mga mata at tiningnan ulit. Malinaw. Cortez. Pangalan ng BA, Melinda E. Cortez. Pangalan ng BA, hindi nakasaad. Parang umikot ang kanyang mundo. Pinagpawisan siya ng malamig sa kabila ng gabing maginaw. Sino si Melinda Cortez? Bakit iba ang apelyido niya? Ang alam niya, ang mga magulang niya ay sina Roberto at Lilia Ramirez, na parehong namatay sa isang aksidente noong bata pa siya, kaya sa lola niya siya lumaki. Iyon ang kwentong kinalakihan niya. Iyon ang katotohanang alam niya. Ngunit ang dokumentong hawak niya ngayon ay sumisigaw ng ibang kwento. Isang kwentong hindi niya alam. Isang lihim na itinago ng kanyang lola sa loob ng napakaraming taon. Ang lahat ng sakit at kahihiyan na naramdaman niya kanina sa reunion ay biglang nawala, napalitan ng isang mas malalim at mas nakakatakot na pakiramdam. Ang pakiramdam na hindi mo kilala ang sarili mo. Tinitigan niya ang pangalang Cortez na nakasulat sa papel. Ang mansa ng alak sa kanyang polo ay parang wala lang kumpara sa mansang idinudulot ng bagong tanong na ito sa kanyang pagkatao. Ang buong buhay niya ay binuo sa isang pangalan. Isang pagkatao. Isang kasinungalingan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa loob ng maliit na bahay sa Barangay Dakila, isang tanong ang umalinggaw sa isip ni Gio, isang tanong na babago sa lahat. Kung hindi ako Ramirez, sino ako? Itutuloy.
Kinabukasan, hindi na ang amoy ng alak o ang bigat ng kahihiyan ang gumising kay Gio. Ang gumising sa kanya ay isang nagbabagang determinasyon na sinindihan ng isang luma at naninilaw na papel. Hawak-hawak pa rin niya ang birth certificate hanggang sa kanyang pagtulog, na para bang takot siyang mawala ito paggising niya, at kasama nitong mawala ang nag-iisang hibla ng katotohanang maaari niyang kapitan. Giovanni E. Cortez. Ang pangalan ay parang banyaga sa kanyang isipan, ngunit kasabay nito, may kakaibang pakiramdam na tila ito ang susi sa lahat. Basura ka pa rin. Ang mga salita ni Fernan ay umalinggaw muli, pero ngayon, iba na ang dating. Hindi na ito laso na pumapatay, kundi gasolinang nagpapaalab. Hindi siya basura. At ipapakita niya sa kanilang lahat, lalo na sa sarili niya. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng mas magandang trabaho, hindi lang para sa pera, kundi para sa resources. Para malaman kung sino si Melinda E. Cortez. At may isang lugar siyang naisip, isang lugar na simbolo ng tagumpay, isang lugar na kailanman ay hindi niya inakalang papasukin niya. Ang Lyra Technologies. Ang pinakamalaking tech company sa bansa. Naligo siya, nagbihis ng pinakamatinong damit na natitira sa aparador, at inipit ang sobrang naglalaman ng kanyang sikreto sa isang lumang libro. Sa tanghali, lakas loob siyang nagtungo sa nagtataasang gusali ng Lyra Tech sa Makati. Ang lobby pa lang ay nakakapanliit na. Malamig ang hangin mula sa centralized aircon, makintab ang sahig na parang salamin, at lahat ng tao ay abala, nakapormal na kasuotan, at maihawak na mga laptop at mamahaling telepono. Pakiramdam niya, kitang-kita sa suot niyang pantalon na medyo hupas na at sapatos na ilang beses nang na-vulcanize na hindi siya kabilang doon. Pero nilunok niya ang hiya. Lumapit siya sa reception at nagtanong tungkol sa working student program nila. Mabuti na lang may bakante pa. Pinapunta siya sa GC department para sa isang mabilis na interview. Sa awa ng Diyos, sa galing ng mga sagot niya at sa taas ng kanyang mga grado sa kolehiyo, natanggap siya agad. Magsisimula siya kinabukasan. Taga-asikaso ng mga dokumento, taga-timpla ng kape, taga-photocopy, kahit anong utos, gagawin niya. Ang mahalaga, nakapasok na siya. Sa sobrang tuwa, ang una niyang naisip ay si Kete. Ngunit ang tuwa niya ay hindi nagtagal. Sa unang araw niya sa trabaho, habang inaayos ang mga folder sa isang malaking estante, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa pasilyo. Make sure all departments received a copy of this memo kili noon. I'll want it on his desk, signed, before I leave for the lunch meeting. Nanigas si Gio sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa gilid ng estante. At doon, nakita niya si Fernan Rojas, nakatayo ng buong yabang, suot ang isang mamahaling suit, habang kausap ang isang babaeng tila kanyang sekretarya. Ew! Vice President pala si Fernan sa kumpanyang ito. Parang isang masamang biro ng tadhana. Sa lahat ng lugar sa mundo, bakit dito pa? Nang mapansin ni Fernan ang anino ni Gio, lumingon ito. Isang sandali ng pagtataka ang gumuhit sa mukha ni Fernan, na agad napalitan ng isang mapanuring ngisi. Well. Look what the cat dragged in, sabi ni Fernan, papalapit kay Gio. Ramirez, di ba? What are you doing here? Nagde-deliver ng pandesal. Naramdaman na naman ni Gio ang pag-init ng kanyang pisngi. Working student ako dito, mahina niyang sagot. Tumawa si Fernan, isang tawang mapakla at puno ng pang-aalipusta. Working student. How fitting. Kinuha niya ang isang folder mula sa sekretarya. Since you're a student, here's your first lesson. Iniabot niya ang folder kay Gio. Ibigay mo to sa accounting, legal at marketing. At pagbalik mo, dalhan mo ako ng kape. Black, 2 sugars. Huwag kang papalpak, baka yan pa ang ikasibak mo sa unang araw mo. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran na siya ni Fernan at naglakad palayo, na parang isang hari na katatapos lang mag-utos sa kanyang alipin. Naiwan si Gio doon, hawak ang folder, nanginginig ang mga kamay sa pinaghalong galit at kahihiyan. Ang determinasyon niya kaninang umaga ay parang bulang biglang naglaho. Gabi. Ang bigat ng maghapon ay dinala ni Gio hanggang sa pag-uwi.
Imbes na dumiretso sa bahay, naghintay siya sa labas ng maliit na sari-sari store, kung saan madalas tumambay si Kete pagkatapos ng trabaho nito sa isang maliit na accounting firm. Kailangan niya itong makita. Kailangan niya ng paalala kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Maya-maya, natanaw na niya si Kete, naglalakad papalapit, ang mukha'y pagod pero ngumiti agad nang makita siya. "Oh, andito ka pala. Kanina ka pa?" tanong nito, sabay kuha ng 2 bote ng Coke mula sa lumang ref ng tindahan. "Kararating lang," pagsisinungaling niya. Umupo sila sa isang mahabang bangkong kahoy sa tapat ng tindahan, sa ilalim ng ilaw na pinapalibutan ng mga gamu-gamo. "Kamusta ang unang araw?" tanong ni Kete, habang binubuksan ang bote para sa kanya. Hindi agad nakasagot si Joe. Tinitigan lang niya ang mga bula na umaakyat sa loob ng bote. "Nakakapagod," sabi niya sa wakas. "Saka nandoon si Fernan." Hindi pala siya doon. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Kete. Ang ngiti nito ay napalitan ng pag-aalala. "Ano? Seryoso ka?" Tumango lang si Joe. Ayaw na niyang ikwento ang detalye. Ayaw niyang marinig muli ang sarili na parang kaawa-awa. Hinawakan ni Kate ang kanyang kamay. "Hayaan mo siya, Joe. Huwag mong pansinin. Ang mahalaga, may trabaho ka. Isang step yan para sa mga pangarap natin, di ba?" Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso at puno ng pananabik. "Push lang ng push, mahal. Huwag kang susuko. Mahal kita." Ang mga simpleng salitang iyon, "push lang, mahal kita," ay parang tubig na pumatay sa apoy ng galit sa kanyang dibdib. Pinalitan nito ang bigat ng isang pakiramdam ng pag-asa. Sa piling ni Kate, sa ilalim ng ilaw ng tindahan, habang kumakain ng fishball na isinausaw sa matamis anghang na suka, pakiramdam ni Gyo ay kaya niyang harapin ang kahit ano. Kaya niyang tiisin si Fernan. Kaya niyang lampasan ang lahat. Dahil may Kate siya. Pero hindi alam ni Gyo na ang taong nagbibigay sa kanya ng lakas ay siya ring target ng taong sumisira sa kanya. Kinabukasan, habang abala si Kate sa kanyang cubicle, isang delivery boy ang pumasok sa opisina nila, may dalang isang napakalaking baukwet ng mga puting lilis. Walang may birthday o okasyon sa opisina, kaya lahat ay nagtataka kung para kanino iyon. "For Dim at Kate Almonte," tanong ng delivery boy. Nagulat si Kate. Hindi siya mahilig sa bulaklak at lalong hindi mahilig sa atensyon. Pero lumapit siya at kinuha ang baukwet. May isang maliit na card na nakasabit dito. "I heard about your boyfriend's new job. If you ever get tired of the simple life, you know where to find me. Just like old times." Ni. Nanlamig si Kete. Fernan. Yung to old times na sinasabi nito ay noong high school, noong panahong mayaman pa ang pamilya ni Kate, at panandali ang naging magkaibigan sila ni Fernan, bago pa nito ipakita ang tunay na kulay. Bago pa malugi ang negosyo ng pamilya niya at kinailangan nilang mamuhay ng simple sa barangay Dakila. Itinapon niya ang card sa basurahan at inilagay ang mga bulaklak sa isang sulok kung saan hindi niya ito makikita. Pero buong araw, hindi naalis sa isip niya ang mensahe. Hindi dahil natutukso siya, kundi dahil naiinis siya. Naiinis siya sa kayabangan ni Fernan, sa paraan nito ng pagmamaliit kay Joe, at sa paraan nito ng pag-iisip na mabibili siya ng mga materyal na bagay. Pero may isang maliit, madilim na parte sa kanyang puso ang nakaramdam ng kaba. Isang uri ng selos. Hindi selos para kay Joe, kundi selos sa atensyon na binibigay ni Fernan. Isang paalala ito ng buhay na tinalikuran niya, isang buhay na puno ng luho at walang problema. At kasabay nito ay ang takot na baka sa huli, mahila talaga siya ni Fernan palayo sa mundong binuo niya, kasama si Joe. Nang gabing iyon, habang magkasama sila ni Joe, biglang nag-vibrate ang telepono ni Kete. Isang text message. From Fernan Roxas. "Libre ka ba bukas? Dinner. Yinloy treat. For old times' sake." Mabilis niyang itinago ang telepono, pero huli na. Nakita ni Gyo ang pagbabago sa ekspresyon niya. "Sino yan?" tanong ni Gyo. "Wala, wrong send lang," mabilis niyang sagot. Ngunit ang gabi ay napuno na ng isang hindi nakikitang tensyon. Ang dating komportableng katahimikan sa pagitan nila ay napalitan ng bigat. Alam ni Gyo na may itinatago si Kete. At alam ni Kate na naramdaman iyon ni Gyo.
Doon na pagdesisyonan ni Gio na oras na. Oras nang sabihin sa kanya ang sikretong matagal na niyang dinadala. Kung may isang taong dapat makaalam nito, si Kate iyon. Dinala niya si Kate sa kanyang bahay. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya, kinuha niya ang lumang libro at inilabas ang sobre. Kate, may kailangan kang malaman, sabi niya, ang boses ay seryoso. Ito ang dahilan kung bakit ako gulong-gulo nitong mga nakaraang araw. Inabot niya rito ang birth certificate. Kunot noo itong kinuha ni Kate. Ano to? Binuksan niya ang nakatuping papel. Binasa niya ang pangalan. Ang petsa ng kapanganakan. Ang lugar. At pagkatapos ang pangalan ng ina. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Kate. Ang mga daliri niya na may hawak sa papel ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Gio, tapos pabalik sa papel, na para bang hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nababasa. Gio, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Nangingilid na ang kanyang mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkabigla. Natigilan siya, ang tingin ay nakapako sa isang pangalan na pareho nilang hindi inaasahan. Sino si? Melinda T. Cortez. Itutuloy. Ang tanong ni Kate ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin sa loob ng maliit na bahay ni Gio. Sino si Melinda T. Cortez? Umiling si Gio, isang kilos ng pag-amin sa sariling kawalan ng alam. Hindi ko alam, Kate. Yan din ang tanong ko gabi-gabi. Sa mga sumunod na araw, ang pangalang iyon ay naging isang obsesyon. Ginamit ni Gio ang kanyang access sa computer ng Liratech tuwing lunch break o pagkatapos ng office hours para magsaliksik. Hindi na lang siya basta naghahanap ng trabaho, naghahanap siya ng pagkatao. Bawat type niya sa search bar, bawat click, ay may kasamang kaba at dasal. Hindi nagtagal, lumabas ang mga resulta. At ang mga ito ay mas nakakagulat pa kaysa sa inaasahan niya. Si Melinda T. Cortez ay hindi lang basta isang pangalan. Siya ay isang institusyon. ESI at tagapagtatag ng Cortez Holdings, isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na conglomerate sa buong Asia. Ang mga larawan niya ay nasa mga business magazine, ang mga panayam niya ay nasa mga financial news channel. Isang babaeng makapangyarihan, matalino at napapalibutan ng yaman at impluensya. Isang babaeng nasa tuktok ng mundo, isang mundong malayong-malayo sa barangay Dakila. Pero may isang detalye na halos magpatigil sa paghinga ni Gio. Sa isang lumang article online tungkol sa pamilya Cortez, may isang litrato. Si Melinda, mas bata pa, kasama ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Isang teenager na may mayabang na ngiti at mga matang pamilyar na pamilyar kay Gio. Ang anak ni Melinda Cortez ay si Fernan Rojas. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang kaaway niya, ang taong walang ginawa kundi maliitin at tapakan siya, ay posibleng kapatid niya. Ang ina ni Fernan ay ang ina rin niya. Ang teorya ay napakabaliw, napaka-imposible, pero ang lahat ng piraso ay tila nagtutugma. Ang apelyidong Cortez sa birth certificate. Ang pagiging sisi ni Melinda sa kumpanyang pinapasukan ni Fernan. Ang galit ni Fernan sa kanya na parang may mas malalim na pinanggagalingan. Kailangan niya ng patunay. Isang patunay na hindi mapapasubalian. Isang vetting test. Pero paano? Paano siya makakalapit sa isang Melinda Cortez? Ang pagkakataon ay dumating sa hindi inaasahang paraan. Nag-anunsyo ang Cortez Holdings ng isang malaking charity gala para sa kanilang foundation. Bukas ito sa publiko basta't mag-donate ng malaking halaga. Isang halagang kailanman ay hindi kakayanin ni Gio. Ngunit si Kate ang nagbigay ng solusyon. Gio, yung accounting firm namin, isa sa mga major sponsor. Bibigyan kami ng ilang complimentary tickets. Pwede akong humingi ng isa para sa'yo. At ganoon na nga ang nangyari. Sa gabi ng gala, suot ang hiniram na barong mula sa isang kaibigan at ang itim na pantalon na ginamit niya sa reunion, pumasok si Gio sa parehong hotel kung saan siya pinahiya. Ang Hotel San Paloma. Ngunit ngayon, hindi na siya ang kawawang biktima. Ngayon, may misyon siya. Ang buong ballroom ay kumikinang. Ang mga chandelier ay parang mga bituin, at ang mga bisita ay mga Diyos at Diyosa sa kanilang mga eleganteng kasuotan. Hinanap ng kanyang mga mata ang target niya. At doon, sa gitna ng lahat, nakita niya si Melinda Cortez.
Nakasuot ito ng isang simpleng itim na gown pero ang presensya nito ay nangingibabaw sa lahat. May kausap itong mga politiko at negosyante, ngumingiti, pero ang mga mata nito ay tila may itinatagong lungkot. Naglakad-lakad si Gyo, nagkunwaring isa sa mga bisita, ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Kailangan niya ng sample. Isang hibla ng buhok, laway, kahit ano. Nagkaroon siya ng pagkakataon ng magbigay ng talumpati si Melinda. Pagkatapos nito, nag-ikot siya para personal na pasalamatan ang mga donor. Palapit ito ng palapit sa kinatatayuan ni Gyo. Ito na. Thank you for coming, sabi ni Melinda nang mapadaan ito sa harap niya, isang formal na ngiti ang nasa labi. Nag-abot ito ng kamay. Sandaling natigilan si Gyo. Ang babaeng ito ang ina niya. Nanginginig niyang tinanggap ang kamay nito. Ang palad nito ay malambot at mainit. Isang sandali lang iyon, pero para kay Gyo, parang tumigil ang oras. Walang naramdaman siyang koneksyon, walang biglaang pagmamahal. Ang naramdaman lang niya ay isang malaking, nakabibinging tanong. Pagkalampas ni Melinda, iniwan nito sa isang maliit na mesa ang kopita ng tubig na iniinom nito. Ito na ang sign, nagpalingalinga si Gyo. Nang walang nakatingin, mabilis niyang kinuha ang baso at nagtungo sa sink. Sa loob ng cubicle, nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang isang cotton swab na dala niya mula sa isang maliit na ziplock bag. Maingat niyang ipinahid ito sa gilid ng baso kung saan dumikit ang labi ni Melinda. Inilagay niya ang swab sa loob ng bag, isinara ito ng mahigpit, at itinago sa kanyang bulsa. Hawak na niya ang susi. Habang pauwi, ang pakiramdam niya ay halo-halong tagumpay at takot. Paano kung magpositibo? Anong gagawin niya? Paano kung magnegatibo? Babalik na naman siya sa simula. Samantala, hindi natutulog ang kalaban. Nakarating kay Fernan ang balitang nakita si Gyo sa gala. At mas lalo siyang nainis nang malaman niyang si Kate ang nagpasok dito. Para sa kanya, ito ay isang personal na atake. Isang pagtatangka ng basura na umakyat sa kanyang teritoryo. Kailangan niyang gumanti. Kailangan niyang ipakita kay Kate kung ano ang pinapalampas nito. Isang gabi, habang nag-aayos si Kate ng mga papeles sa kanyang lamesa, lumapit si Fernan. Hindi na ito nag-text. Personal na itong pumunta sa opisina niya. Kate, bati nito, may dalang ngiti na hindi umaabot sa mga mata. May investors dinner kami next week. Very exclusive. Gusto kitang isama. Para naman makita mo kung anong klaseng mundo ang bagay sa'yo. Ang alok ay tila isang formal na imbitasyon, pero para kay Kate, ito ay isang patutsada. Isang paraan para ipamukha sa kanya na ang buhay niya, kasama si Gyo ay mababa at simple. Salamat, Fernan. Pero hindi ako interesado, matigas niyang sagot. Bakit? Dahil ba kay Ramirez, tumawa si Fernan. Kate, gumising ka. Hindi ka nababagay sa kanya. Look at you. You deserve a man who can give you the world, not just a fishbowl date in some dirty corner. Tumayo si Kate, ang galit ay hindi na maitago. Ang hindi mo maintindihan, Fernan, ay mas masaya pa ako sa fishbowl date na iyon kaysa sa kahit anong exclusive dinner kasama ka. Kaya please, tigilan mo na ako. Tigilan mo na kami. Tinalikuran niya si Fernan, pero ang mga salita nito ay tumatak sa kanya. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil nasasaktan siya para kay Gyo. Nasasaktan siya na ganito kababa ang tingin ng mundo sa lalaking mahal niya. Ilang araw ang lumipas. Ang mga araw na iyon ay ang pinakamahaba sa buhay ni Gyo. Nagastos niya ang halos lahat ng kanyang naipon para sa SAT test sa isang maliit pero confidential na laboratorio. Araw-araw, chine-check niya ang kanyang email, naghihintay sa resulta. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga file sa opisina, pagod at halos wala ng pag-asa, nagping ang kanyang telepono. Isang bagong email. Mula sa GenLab Diagnostics. Paksa, ang iyong resulta. Nanlamig ang buong katawan ni Gyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. May isang attached na CA file. Nag-load ito ng napakabagal na para bang sinasadya ng tadhana na pahirapan pa siya. At pagkatapos lumabas ang mga salita. Analysis, maternal lineage segment comparison. Subject to, Giovanni E. Ramirez, sample from client. Subject Mihi, unnamed female, sample from glassware.
Result, 79.8% probability mother-child relationship. Napahawak si Gio sa lamesa para masuportahan ang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Totoo nga. Ang pinakabaliw niyang hinala ay totoo. Si Melinda Cortez, ang makapangyarihang CEO, ay ang kanyang ina. At si Fernan Rojas, ang mortal niyang kaaway, ay ang kanyang kapatid. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Tuwa, galit, lungkot. Para siyang nasa gitna ng isang malakas na bagyo, walang makapitan. Tumayo siya at lumabas ng gusali, kailangan niya ng hangin. Tumayo siya sa ilalim ng isang ilaw poste sa isang tahimik na kalye, sinasariwa ang katotohanang bumago sa buong buhay niya. Ano na ngayon? Pupuntahan ba niya si Melinda? Sasabihin ba niya ang totoo? Anong karapatan niya? Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang unknown number. Kinakabahan, sinagot niya ito. Hello? Walang sumagot sa kabilang linya. Tanging ang tunog lang ng paghinga. Hello? Sino to? Ulit niya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malamig at garalgal na boses ng lalaki ang nagsalita. Isang boses na hindi niya kilala pero nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Alam kong anak ka niya, sabi ng boses. Ang mga salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang. Tumigil ka na sa paghukay. Kung ayaw mong gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya at kung ayaw mong gumuho ang maliit mong mundo. Pagkatapos noon, ibinaba na ang tawag. Naiwan si Gio doon, nakatayo sa ilalim ng ilaw poste. Ang telepono ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Ang pagkabigla sa resulta ng EEG ay napalitan ng purong takot. Hindi lang pala siya ang nakakaalam. May iba pa. At ang taong iyon ay gagawin ang lahat para manatili siyang isang lihim. Itutuloy. Ang banta sa telepono ay parang isang multo na bumuntot kay Gio sa loob ng isang linggo. Bawat tunog ng telepono, bawat anino sa dilim, bawat estrangherong napapatingin sa kanya sa jeep ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Pinili niyang huwag munang sabihin kay Kate ang tungkol sa tawag. Ayaw niya itong idamay sa panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang bigat ng katotohanan, ang 79.8% na resulta at ang kasunod na pagbabanta ay siya lang ang pumapasan. Ngunit ang takot, gaano man kalaki, ay may hangganan. At ang hangganan na iyon para kay Gio ay ang patuloy na pang-aapi ni Fernan sa opisina. Araw-araw, may bagong paraan si Fernan para iparamdam sa kanya na isa siyang basura. Mula sa pagpapakuha ng kape na itatapon lang, pagpapahanap ng mga dokumentong sinadya nitong itago, hanggang sa mga pasaring sa harap ng ibang empleyado. Isang hapon, hindi na nakatiis si Gio. Pagkatapos siyang sigawan ni Fernan sa gitna ng opisina, dahil sa isang maliit na pagkakamali sa pag-photocopy, isang bagay sa loob niya ang pumutok. Ang takot ay napalitan ng galit. Isang galit na hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa 22 taon ng kanyang buhay na nabalot sa kasinungalingan. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang bag, lumabas ng Liratech, at sumakay ng bus papunta sa pinaka-eksklusibong subdivision sa buong Maynila. Ang Forbes Park. Alam niya mula sa kanyang pagsasaliksik kung saan matatagpuan ang mansyon ng mga Cortez. Nang makarating siya sa harap ng dambuhalang gate, hinarang siya ng mga gwardiya. Sino po sila? May appointment po ba kayo kay Ma'am Melinda? Sabihin niyo, nandito si Giovanni. Tungkol ito sa nakaraan, matigas na sabi ni Gio, ang boses ay may bigat na hindi pangkaraniwan sa kanya. Marahil ay may nakita ang gwardiya sa kanyang mga mata, isang determinasyong hindi matitinag, kaya tinawagan nito ang loob ng bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang gate. Ang mansyon ay mas malaki at mas marangya pa kaysa sa nakikita sa mga magazine. Ang hardin ay perpektong-perpekto, ang mga bintana ay kumikinang. Para itong isang palasyo mula sa ibang mundo. Pinapasok siya ng isang katulong sa isang malawak na sala at pinaupo. Pagkatapos ng ilang minutong pakiramdam niya ikatumbas ng ilang oras, isang babae ang bumaba mula sa engranding hagdanan. Si Melinda Cortez. Sa personal, mas nakikita ang mga guhit ng pagod at lungkot sa kanyang mukha. Wala ang pilit na ngiti na ipinapakita niya sa publiko. Tiningnan niya si Gio mula ulo hanggang paa, ang mga matay puno ng pagtataka at isang hindi maipaliwanag na kaba.
Ano ang kailangan mo, iho? Tanong niya, ang boses ay kalmado pero mailamig. Tumayo si Joe. Hindi na niya kailangan ang paligoy-ligoy. Kailangan ko po ng sagot, sabi niya, inilabas mula sa kanyang bag ang isang kopya ng birth certificate at ang resulta ng test.